Ang pagkakatakas ng apat na mga bilanggo dahil sa kagagawan ni ex-Oslar ang magiging dahilan para malagay sa alanganin ang buhay nitong sina Sakamoto. Pero bukod dito ay ipapakilala na rin sa atin ang tinatayang pinakamalakas na Order member na walang iba kundi ang Old Geezer na si Mr. Takamura. Gaano nga ba ito kalakas at ano ang kaya nitong gawin? Yo, what's up, this is Kuya Jepoy at sa video na to ay ating kilalanin ang mga bagong karakter dito sa manga ng Sakamoto Days. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Sa pagsisimula ng eksena ay makikita si Wutang sa tindahan ni Sakamoto kung saan ay sinasabi niya ang mga impormasyong nalalaman niya patungkol kay Slar na siya pala talagang may pakana sa bounty na ipinataw sa ating bida. Sinabi naman nitong sina Shin at Lu na medyo alam na nga daw nila yung impormasyon patungkol dyan. Pero ang hindi nila alam ay ang tunay nitong pagkakakilanlan at kung saan ito matatagpuan. Sinabi naman ni Wutang na unfortunately wala nga daw may alam sa personal na detalye ni Slar. Nadismaya naman dito sina Shin at Lu dahil sa nag-aksaya nga lang daw pala sila ng oras sa casino battle na yan kung ayan lang naman palang impormasyong alam ni Wutang. Subalit sinabi naman ni Wutang na maliban dyan meron nga daw siyang na-uncover na clue patungkol sa naganap na slaughter sa isang maximum security prison na matatagpuan sa Southeast Asia mga ilang araw na din ang nakalipas. Apat nga daw sa mga death row inmates ang pinaslang at sinunog ang mga mukha at natagpuan din sa crime scene ang markang X sa pader gamit ang mga dugo ng mga biktima. Base sa impormasyong nakalap niya mula sa isang contact na ang trabaho ay kumalikot ng mga bangkay, after lang ng pangyayari na yon sa maximum security prison ay may natagpo ang apat na mga unusual na mga bangkay dito mismo sa Japan. Ang isa sa mga ito ay tadtad ng butas sa buong katawan. Yung pangalawa naman na ay tinanggalan ng laman, yung pangatlo ay pinaghiwa-hiwalay ang buong parte at ang pang-apat naman ay dinurog ang katawan ng biktima na hanggang sa magmukha itong maliit na bola. Naitanong naman ni Shin kung ano nga ba ang kinalaman ng mga bangkay na to kay Slar at sa death row inmates. Sinabi naman ni Wutang na ang pamamaraan ng pagpaslang sa natagpuang apat na mga bangkay ay kapareho ng pamamaraan ng pagpatay sa apat na death row inmates at tinatayang pineke lang ng mga ito ang sarili nilang pagkamatay para tuluyang makatakas sa kulungan at nagtungo nga daw ang mga ito dito sa Japan. Sa kabilang dako naman ay makikita dito sa isang restaurant ang apat na death row inmates na sina Dump, So, Apart at Minimalist kung saan ay tinagpo nila dito etong si Kashima. Sa pag-uusap nila ang gustong mangyari ni Kashima ay paslangin nga daw nila ang mga taong nasa listahang hawak niya kung saan ay kabilang na nga dito sina Nagumo, Osaragi, Shishiba at maging ang ating bidang si Sakamoto. Naitanong naman ng apat na kung sino nga ba daw ang mga ito. Nasagot naman ni Kashima ay malaking sagabal nga daw ang mga ito sa organisasyon nila. Sinabi nga dito ni Dump nang makita yung picture ng matabang lalaki na ang ibig ba daw nitong sabihin ay sagabal din sa kanila yung tabatchoy na to. Iginit naman ni Kashima na sanayan nga doon nila ang sarili na huwag maliitin ang mga taong nasa listahan na yan. Dito ay medyo nagulat yung apat kaya naman ay nagtanong dito si Minimalist kay Kashima na sinasadya ba daw nito talaga yung mga sinabi niya na kapag hindi sila mag-ingat ay kaya silang talunin netong tabatchoy at ng mga kasamahan niya. Makikita dito yung inupi ni Minimalist yung lamesang gamit nila at sinabi niyang papatayin nga doon nila ang lahat ng mga nasa listahan na yan bago pa matapos ang buwan na to. At maaari rin daw magdala si Kashima ng panibagong listahan ng mga susunod nilang target o kung hindi man ay iikot sila sa buong Japan at papas lang sila sa mga taong nanaisin nila. Sa pag-alis ng apat naiwan si Kashima at makikitang parang naging bola yung lamesang dinurog ni Minimalist. Sinabi pa ni Kashima na ang mga taong to ay hindi pumapas lang para mabuhay, kundi nabubuhay nga daw ang mga ito para pumaslang. Mabalik naman tayo dito sa tindahang Sakamoto. Sinabi dito ni Wutang na hindi nila alam kung ano nga ba daw yung nakaambang panganib na paparating sa tindahang to. Kaya naman inaparito siya dahil inaasahan niya na sana ay maisasama niya si Lu papauwi ng China bago pa mahuli ang lahat. At etong sina Sakamoto nga din daw ay dapat ding tumakas. Pero habang nagbibigay ng babala etong si Wutang ay abala naman ang tatlo sa plano nilang makaengkwentro ang tinutukoy nitong death row inmates. Kung saan ay sinabi nga dito ni Shin na kinakailangan nilang makahingi ng tulong sa JAA sa lalong madaling panahon. Habang si Lu naman sinabing ko kontakin nga din daw niya etong si Hisuke. Naiinis naman dito si Wutang dahil para bang hindi siya naririnig ng tatlo. Kaya naman dito ay agad na sinabi ni Sakamoto na kung talagang ganun kadelikado yung apat na yon ay nararapat lang din na hindi nila ito hayaang magpagala-gala. Dito ay walang nagawa si Wutang kundi ang sabihin na lang kay Sakamoto na siya na nga din daw ang bahala kay Lu at ipagpapatuloy niya ang pag-iimbestiga sa grupo ni X. Bago umalis ay nakiusap si Wutang na mag-iingat nga daw sila sa apat na yon dahil kakaibang mga species nga daw ang mga ito kumpara sa kanilang mga assassin at triad.
Well, speaking sa mga nangyayari ngayon sa anime ng Sakamoto Days, alam nyo bang pwede nyong mapanood ang mga episodes ng anime na to sa Loklok apps ng libre? Oo, tama ang mga narinig nyo mga idol. But wait, there's more. Dahil sa Loklok apps ay hindi lang anime ang mapapanood nyo dito. Magsasawa din kayo na mamili sa mga paborito nyong mga genre dahil bukod sa anime, meron din ditong K-drama, animated films para sa mga bata, horrors, action movies, shorts, videos at marami pang iba. Maaari nyo ding i-add sa inyong mga watchlist yung mga inaabangan yung mga episodes para ma-notify kayo at hindi nyo ma-miss ang mga paborito nyong mga palabas. And guys, meron nga din palang accurate na subtitles ang lahat ng mga videos na nandito, kaya naman no hassle at all. Napaka-friendly user din ng Loklok apps dahil makikita nyong naka-range na din mismo ang mga top trendings ng mga palabas na magpapadali sa inyo para mag-decide kung sakaling hindi mo pa alam ang mga papanoorin mo. Kaya't ano pang hinihintay natin mga idol? Go get and grab this opportunity at i-download nyo na ang Loklok apps para hindi na kayo mahirapan maghanap ng mga bagong episodes, particular na sa anime ng Sakamoto Days. Kung dito mo napapanood sa YouTube to, ay nasa description na nga pala yung link. At kung sa Facebook page mo naman ito napapanood, ay nasa comment section yung mga links para ma-download yung Loklok apps, mapa-Android man yan o kahit iOS pa. So yun lang mga idol, at balikan na ulit natin yung ating video. Sa sumunod na panel ay makikitang bumalik ulit sa information bank etong sina Sakamoto, kung saan ay naghahagilap sila ng mga impormasyon patungkol sa death row inmates na tumakas kamakailan lang. Itinuro naman sa kanila ng shop owner yung section kung saan matatagpuan yung mga videotapes patungkol sa hinahanap nila, at dito nga marami silang nakita. Sa kabilang banda naman ay nagsisimula na din kumilos ang mga death row prisoners at makikita sa isang certain assassin agency etong si Dump na inubos ang halos lahat ng mga tao sa agency na to, kung saan na may makikita natin sa pinakahuling tao na natira ay nagmamakawa ito kay Dump na wag nga daw siyang papatayin. Subalit sinabi naman ni Dump na napaka-adorable nga daw ng lalaking to, at pagkatapos ay yinakap niya ito at maya-maya pa'y bigla na lang may tumagos na matutulis na mga bagay sa mismong katawan ng biktima. Napag-alaman natin dito na merong pagka-psychopath etong si Dump dahil sa attracted ito sa ekspresyon ng mukha ng mga taong makikitaan niya ng takot, kung kaya't hindi rin niya mapigilan ang sarili na patayin ang mga ito dahil sa labis na pagkasabik. Dito naman ay sinalakay ni Apart ang isang birangk na assassin at makikitang pinaghahati niya ang katawan nito na para bang karne at inilatag niya pa ng maayos ang mga parte nito sa sahig. Habang etong si Son naman ay iba yung tinira. Makikita naman dito etong si Minimalist na hindi pa satisfied sa 15 pinatay niya na nasa listahan, at anito ay bigyan pa nga daw siya ng mga S-ranks na target. Sa panel namang to ay mamamataan ng isang van kung saan ay sakay nito ang mga order member na sina Osaragi, Shishiba, Nagumo, Yo at finally ang pinakamalakas na miyembro ng order na si Old Man Takamura. Bale ay nalaman nila ang isang impormasyon na meron nga daw mga taong gumagala at naghahasik ng lagim. Sinabi naman dito ni Nagumo na talaga sapagkat natatakot nga daw siya sa mga masasamang tao. Sabat naman niyo na hindi nga daw siya convinced dito sa mga pinagsasasabi nitong si Nagumo. Wika naman dito ni Shishiba kay Osaragi na hindi ba dapat ikakaliwa nga daw sila sa may kanto, na ang sinagot naman dito ni Osaragi na oo nga pala at nakalimutan niya. Dagdag pa nito na aatras na nga lang daw siya. Subalit nagbabala naman si Shishiba na nasa freeway nga daw sila, habang etong si Nagumo naman ay bigla na lang sinabi na okay at clear na nga daw ang paligid. Dito sa pagpreno ni Osaragi ay may kitang kamuntikan na ngang matumba ang natutulog na si Mr. Takamura, at mabuti na nga lang ay mabilis na nahawakan ni Yo ang matanda. Pagalit namang sinabi ni Yo kay Osaragi na magdahan-dahan nga daw ito dahil meron nga daw silang kasamang matanda. Agad din namang humingi ng tawad si Osaragi dahil anito kasalanan nga daw yun ni Shishiba sapagkat ito nga daw yung nagbigay ng signal na papwede na nga daw siyang magtuloy sa gagawin niya. Sa pagbuwelta ulit ni Yo sa usapin patungkol sa mga death row inmates, sinabi niya na sino nga pala ang may pake kahit pa death row prisoners ang mga yon. Dahil ang sino mang manggulo dito sa baluarte nila ay paniguradong mayayari sa kanila. Bigla namang sumabat etong si Nagumo na yung linyahan nga doon na yan na binitiwan ni Yo ay nakita niya kahapon sa isang palabas na sinabi ng isang karakter na namatay din agad sa pagsisimula pa lang ng palabas. At malamang napanood din daw ni Yo yung eksena na yon. Agad din namang inawat ni Shishiba si Nagumo at sinabi nitong tigilan nga daw nito ang pangiinis kay Yo. Sagot naman ni Nagumo na wala naman daw siyang ginagawa. Dagdag pa ni Shishiba na kahit pabaliw ng mga killers ang mga yon ay still amateurs pa rin ang mga ito, tama. Subalit ano nga ba daw yung nasa isip netong si Slar? At ayan nga daw yung hindi niya magets. Sinabi naman ni Osaragi na ang kulang nga daw marahil sa mga inmates na yon ay konsensya. Kaya siguro ito yung isa sa mga rason kung bakit walang alinlangan na pumapatay ang mga ito.
Sagot naman ni Shishiba na hindi ba't ganyan ka din naman na agad namang rebat ni Osaragi na oo, tama ka. At habang mahimbing ang pagkakaidlip na itong si Mr. Takamura ay may bigla namang dumaan na langaw sa harap nito at sa isang iglap lang ay makikitang nahati sa dalawa yung van na sinasakyan nila. Mabuti na lang bago mangyari to ay nakapaghanda silang lahat. Kaya na may nasabi dito ni Nagumo na meron nga din daw pala silang kasamang killer na walang alinlangan kung pumatay. At ang tinutukoy niya nga dito ay etong si Mr. Takamura. Bali dito sa pinakahuling panel mga idol ay sinabi nitong mga order member na kung 4 lang naman pala ang kanilang kakaharapin ay bali suma total less than 1 target sa bawat isa sa kanila. Kaya naman dito ay agad na sinabi ni Osaragi kay Shishiba na kumain na nga lang daw sila ng pork cutlets bilang pampaswerte. Na agad namang sagot ni Shishiba na ayan ka na naman sa iyong mga paniniwala at dito nagtapos yung chapters 37 at 38. Dapat niyong abangan mga idol yung susunod nating video kung saan ay i-feature natin ang chapters 39, 40 at 41 dahil isang napakatinding bakbakan sa pagitan nila Shin at Lu laban sa Detro inmate na si So ang ating masasaksihan. At hindi lang yan mga idol sapagkat sa video na to ay merong ma-unlock si Shin na bagong ability habang etong sila naman ay madedevelop din ang isa sa mga bago niyang technique. So lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito sa next video. Bale dito ko na rin tatapusin to at magkita-kita ulit tayo sa susunod na chapter. Bye-bye!